mga anak ng amo mo, Lucy. Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace, Kuya Noli. Aba, at mukhang nagka-crush ang bayaw ko kay Lucy, Noli. Swerte ni Lucy. Bihirang magka-crush tong si Charles eh. Puro pag-aaral nga inintindi nito eh, kaya nakagraduate ng maaga, nang walang nobya. Di gaya mo, no, Kuya? 10 ko sa iyong crush, pati ng girlfriend mo. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun, ay mula nang pakasalan ko tong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Tama. Ang linamnam eh. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw ang nagluluto ng hapunan natin. Kasi naman, Ate Grace, alam kong pagod na kayo ni Kuya Noli galing sa trabaho. At saka wala naman po ako masyadong gawa dito. Kaya okay lang, kahit ako na po yung magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Kinakala mo, Noli. Kumusta na nga pala si JR? Ay, tulog po. Kaya nga po nakapagluto ako, ate. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. 1 buwan na rin po sa amin si Lucy. Paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba siya ng kaibigan mo? Ay, hindi po. Minsan po kasi, namili ako. Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako. At nalaman ko na naghahanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko na ho siya. Oo, hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya eh. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa 1 buwan niyang pagtatrabaho dito eh, wala naman ho kaming maipipintas sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya mahulog dyan ang asawa mo. Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yun. Sa loob ng 2 taon namin pagsasama. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito na ang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makapagkwentuhan sa kanya. Andito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Oo, Aling Rita. Ba? Sigurado magugustuhan mo yung dadaling kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw. Dala ko na yung bata. Oy, basta ha? Handa ako na rin yung pera. Sino kausap niya? At bakit ganun ang sinasabi niya? Nagbebenta ba siya ng bata? Naguguluhan ako tungkol sa mga narinig kong sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yun kina Kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo ah. Ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip kaya hilapitan kita. May problema ka ba? Wala naman, Kuya. Huwag mong sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi. Nawala na nga ang crush ko sa kanya. Talaga ah?
Siguro may nakita ka ng mas maganda. Wala naman. Basta kusa na lang na walang feelings ko. Hindi ka pa nga seryoso kung ganun. Siguro nga. Sige kuya, matutulog na ako. Noli, gumising ka, Noli. Noli! Bakit ba, Grace? Alam tayong pasok ngayon sa office, ah. Tulog ba tayo? Si JR, nawawala. Ha? Ano sinabi mo? Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising, Noli. Hinanap ko sila ni Lucy sa labas nang makita ko wala sa kuna niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko na rin sa mga kapitbahay pero hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba siya? Yun na nga isa pa eh. Wala rin ang kapatid mo. Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo, Lucy? Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli ang naging nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko, pinlano ko nang hanapin ng lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Sana naman, anak. Kinalimutan mo na ang lahat. Wala rin namang mangyayari. Patay na ang ate mo. Hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam ang lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo maipagbibiling pamangkin ko. Charles? Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamakin mo. Pero pakiusap, huwag niyong ipabilang ko ang anak ko. Pero lang ang nag-iisa mong anak. Nagawa lang niyang kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lang. Nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig ko mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo to, Noli. Kaya muntik nang nawala sa atin ang ating anak. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Grace, alam mong nagbago na ako. Si Lucy, siya ang may kasalanan. Kaya dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat kayo makulong. Grace, Dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya nagpakamatay ang kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, inay. Ikaw? naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy. At maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na mawala ang anak ko? Alam mo kasakit? Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay ang ate ko nung iwan mo. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. Alam ko, kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin namang mangyayari. Dahil wala nang anak ko. Ayoko na rin mabuhay baka may niinay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod ko ng sinabi mo. Inalam ko ang punto ni Daisy. Nagpunta ako doon. At dinatnan ko doon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi na ako ng tawad sa kanila. At anong nangyari? Nagkapatawan kami, Grace. Kaya magaan ang kalooban ko. At sana
huwag ka na rin magalit sa akin. Patawarin mo na rin ako. Mahalaga ang mabuhay sa katapatan at huwag malakit ng kalooban upang walang utang na pagbayaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Leonel Benjamin, Phil Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tatlong taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa'yo. Gangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang buhay ay puno ng pakikipagsapalaran. Kaya dapat na ang tao ay laging nakahanda. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sania sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mo namang huling isda, Nico, at malalaki. Oo nga, mahal. Sinuwerte na naman ako. Madaragdagan na naman ang ating ipon. Pag naibenta mo lahat to, Magtira ka rin ang para sa atin. At bigyan mo rin sina Tatay Dado at Kuya Joel. ang bait mo talaga. Hindi mo nakakalimutan ang pamilya ko kahit na nga hindi ka naman pansin ng tatay ko. Kung pansinin ka man, sinusungitan ka. Kasi, kung hindi dahil sa tatay mo, wala akong magandang asawa. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Ikaw talaga, puro kabiro. Ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka. Oh? Napakaganda. At mapalad ako dahil ako ang pinili mo sa dami ng manliligaw mo. Wow! May isda na naman kami. At ang lalaki pa, ha? Padala ni Nico, Kuya Joel. Marami kasi uli siyang huli. Ang bait talaga ni Bayaw. Hindi kami nakakalimutan. Nagpapalapad lang yun ng papel. Tay, Akala yata niya matatanggap ko na siya bilang manugang. Nagkakamali siya. 3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa iyo. Dangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya ayan, naghihirap ka sa buhay. ay, tapos na po ang lahat. Wala na kayong magagawa. Matuwa na lang kayo na maligay sa Sanya kay Nico. Malayo na palang narating ko. Ang nalibang kasi ko sa pangingista. Hindi bale,
Marami naman akong huli. At ang lalaki uli. Tsaka matutuwa na naman si Sanya dito. Ang lalaki na ng alon dito. Mabuti pa makauwi na. Ha? May malaking alon. Sasalpukin ang bangka ko. Hindi! Hindi! Sino lalaking yan, anak? Nakita po siya ng mga tauhan natin dito sa dalampasigan. Sugatan siya, Mama. Ay, oo nga, at walang malay. Tumawag kayo ng doktor. Kailangan mailigtas natin ang lalaking ito. Marami siya sugat. Ay, bakit ka umiiyak? Ayoko siya mawala. Ayoko mawala si Noel. Pero anak... Tulungan na natin siya. Sige, sige, oo. Uutusan ko yung isang tauhan natin na tawagin si Dr. Romano. Kayo pala, Itay. Kuya Joel. Naglutong ate Agnes mo ng sinigang na hipon. Nagdala ko para sa inyo ng pamangkin ko. Salamat, Kuya. Oh, umiiyak ka na naman. Hindi ko kasi mapigilan, Tay. Alala na po ako kay Nico. Ilang araw na siya nawawala. Kahit bang bangka ninyo, hindi pa natatikpuan? Oo, Kuya. Hinala ko. Baka yan may babae at sumama na siya doon. Tay naman. Itay, huwag ko kayong magsalta ng ganyan. Pinahihina nyo naman ang loob ng kapatid ko eh. Hindi ako magagawang pagtaksila ni Nico. Mahal niya ako. At tapat siya sa akin. Kung totoo yan, nasan siya? Kung nadisgrasya siya, sana nakita na ang bangka niya. Kaso hindi. Naniniwala ako. May dahilan kaya hindi siya nakabalik. May nangyari sa kanya. At kung ano man yun, sana maligtasan niya para makabalik siya sa amin. Ewan ko sa'yo. Kaya lang ang katotohanan. Ayaw mo pang tanggapin. Kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa may dalampasigan, Noel. Hindi Noel ang pangalan ko. Nico. Pasensya na, Rika. Nainip ako sa bahay niyo kaya namasyal ako rito. Ang ganda dito, ano, Noel? Tahimik. Ang linaw ng tubig dagat. Ang puti ng buhangin. Rika, sinabi ko na sa'yo. Ako si Nico, hindi si Noel. Alam ko. Pero sana hayaan mo na lang tawagin kitang Noel. Kasi kamukha mo siya. Mas mataba. At mas matangkad ka nga lang sa kanya. Pero sabi mo, na-aksidente siya bago kayo ikasal. Oo. At iyon ang ikinamatay niya. Kaya nga nung makita kitang sugatan, talagang pinilit ko si Mama na tumawag ng doktor. Dahil ayoko mawala ka. Rika, Ayoko matulad ka kay Noel. Dahil mahal kita. Mahal kita, Nico. hindi. Nagkakamali ka lang ng nararamdaman mo. Akala mo lang mahal mo ko, pero ang totoo, yun ay dahil naaalala mo siya sa akin. Hindi ba pwedeng mahalin mo rin ako? Pasensya ka na. Pero may asawa at anak na ako. At natitiyak ko, nag-aalala na sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon ba nagmumukmuk ka pa rin? Hayaan niyo na lang po ako, Itay. Hindi ko naman po pinababayaan ang anak namin ni Nico. Magtrabaho ka na. Para mabuhay kayo. Ako mag-aalaga sa apo ko. Bala ka naman po talagang kumuha ng pwesto sa palengke. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka doon sa pinsan mo si Agnes. Sa Abu Dhabi? Oo. Maganda roon. Kikita ka ng malaki.
Malilimot mo pa ang walang yamong asawa. Pero, Itay, Akong mag-aalaga sa apo ko. Gagastusan ko rin ang pag-alis mo. ayoko po, Itay. Ayoko po mapalayo sa anak ko. May santik pala talaga utak mo. Tigas ang ulo mo. Itay, sana hayaan niyo na lang po ako. May asawa na ako. At isa pa, naniniwala ako. Babalik din sa amin si Nico. Anong sasabihin mo sa akin, Nico? Aling Flora, gusto ko pong magpasalamat uli sa pagtulong niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ni Rica ang buhay ko. Natulungan mo rin ako na malaki, Nico. Mula nang dumating ka rito sa resort namin, nagbalik ang sigla ng aking anak. Hindi na siya nagtatangkang magpakamatay. Kaya ang gusto ko sana, lumito ka na lang. O, mabubuhay ka na maginawa rito. Lalo na kung pakakasalan mo ang aking anak. Kaisa-isa ko siyang tagapagmana rin ko. Pero Aling Flora, may pamilya na ako. Alam po niya yun. At mali na buhayin niya sa akin ang isang matagal ng patay. Tama si Nico, Mama. Rika, Hinihintay na siya ng kanyang asawa at anak. Kaya, hayaan na natin siya makaalis. sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Opo. Maliwanag na ang isip ko, Mama. Tanggap ko ng hindi na magbabalik pa sa akin si Noel. Akala ko hindi ka na darating, Sanya. Ang tagal mo eh. Pinaliguan ko pa kasi si Junior, Kuya Joel, kaya medyo natagalan ako. Ano yung dala mong bag? Narito lahat ng mga kakailanganin ni Junior habang nasa palengke ako. O sige, kami nang bahala dito ng asawa ko at maging sa pamangkin ko. O sige na, magtrabaho ka na. Salamat. Salamat, Kuya. Buti ka pa, nauunawaan mo ko. Dahil nakita ko naman kung gaano ka kamahal ni Nico. Kaya hindi rin ako makapaniwalang ipinagpalit ka niya sa iba. Sana nga, bumalik na siya. Kasi anniversary na ng kasal namin bukas. Sana, ibalik na siya sa akin ng Diyos. Tulog na si Junior. Malapit na rin matapos ang araw na to. Ang wedding anniversary namin ni Nico. Diyos ko. Nasaan po kayang asawa ko? Sana wala pong nangyaring masama sa kanya. At sana naaalala pa rin niya kami. Sanya, Nico! Oh, Nico! Nico! Ikaw na! Salamat! Salamat at nagbalik ka na! Nico! patawarin mo ako sa pagkawala ko. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sinalpok ng malaking alon ng bangka ko at napadpad ako sa isang isla na pag-aari ng isang mayamang byuda. Sila ng kanyang anak ang tumulong sa akin. Babae bang anak ng byuda? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong naging ugnayan sa kanya. Alam mo, binigyan pa nga nila ako ng pera eh. Para daw magamit natin sa pagnenegosyo. Ano? Bakit? Ikukwento ko sa iyo lahat mamaya. Pero ngayon, ang gusto kong gawin natin,
ipagpasalamat sa Diyos ang muli nating pagkikita. Kung mapagtatagumpayan lamang ang mga pagsubok at tukso, iba yung kaligayahan ang kahalili nito sa kanyang panahon. Nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga kabataang ipinahihiya ang kanilang nakaraan. Kahit pa nga nakaahon naman sila doon. Mga giliw naming taga-subaybay, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Walden sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Ba't narito kayo? Sinurpresa ka namin dahil birthday mo ngayon. Ay, happy birthday, anak. Salamat to. Happy birthday, Dan Walden! Eh, bakit ba tagal mong hindi bumibisita sa probinsya? Busy ako sa trabaho eh. Aray, anak, patuloyin mo naman kami para Sana mailagay na namin dyan tumadala namin prutas at gulay para sa iyo. Oo. Paalis ho ako ngayon. Walang mag-aasikaso sa inyo dito. Ha? Birthday mo? Magtatrabaho ka? Talagang ganun ho. Para makaahon sa hirap. Kami na bahalang mag-asikaso sa mga sarili namin. Basta nasa loob na kami. Ay, oo nga. Maglilinis tuloy kami, anak. Ayaw ho ng kasera ko na maraming tao sa paupahan niyang bahay. Ha? Ganun ba? Kaya iuwi niyo na lang uli ang mga dala niyo. At sa susunod, tatawag muna kayo bago kayo magpunta rito. Sinabi niya yon, Aling Nita? Oo, Wilson. Buti na nga lang. Naisip ka namin tawagan. Sa'yo na lang itong mga dala naming prutas at gulay. Para hindi na kami magdala ng mabigat pag uwi namin. Pambihira si Walden. Hindi naman po ipinagbawal ng kasera niya na tumanggap ng bisita. Baka importante lang talagang gagawin niya kaya ayaw na kaming patuloyin. Ang alam ko po, may usapan sila ng girlfriend niya ngayon, si Samantha. May hinobya na pala ang aming anak. Oo. Hindi pala niya sinabi sa inyo. Hindi, kasi tuwing tatawagan namin siya, hindi namin siya nakakausap ng matagal. Ganito na lang po, Aling Nita, Mang Pablo. Dito na lang po kayo matulog ngayong gabi. Para makapagpahinga naman kayo. At mamayang madaling araw, ihahatid ko kayo sa terminal ng bus. Maraming salamat, Wilson, ha? Mabait ka talaga.
dami naman itong pagkaing pinakater mo, Walden. Oo nga. Tatlo lang naman tayo. Dahil sabi mo nga, hindi makakapunta si Wilson. At yung best friend ko, ganun din. Okay lang yan, Samantha. Tita Pilar, para mas masaya tayo. Ikaw talagang bata ka. Sobra kang galante. Siguro dahil uli lang lubos na po si Mami. Walang parents na iniintindi. Oy, baka naman hindi ka nag-iipon for the future, iho. Don't worry, tita. Nagsisave po ako para sa future namin ni Samantha. Talaga lang pong inilaan ko ang budget na to para ngayong birthday ko. Para maging masaya naman ako. Malungkot kasi mag-isa. Sabi ko na sinasamantang dahilan, kaya hindi mo inasikaso sina Aling Nita. Wilson, hindi ko pwedeng i-cancel ang birthday celebration ko kina Samantha. Nakakaya naman sa kanya. Maging kay Tita Pilar. Boss pa naman natin siya. Kaya binaliwala mong parents mo. Kasalanan naman nila eh. Bigla na lang silang dumating ng walang pasabi. Naalala ka nila kaya sinurpresa ka. Kasalanan na ba yun ngayon? Hindi na ako handa sa pagluwas nila. Sana, pinatuloy mo na lang sila sa bahay mo at ipinakilala na kay Samantha. Di pa lang nila alam na may nobya ka na Ang alam nila, Samantha, uli lang lubos na ako. Ano? Bakit itinago mo sa kanila ang mga magulang mo, Walden? Dahil nag-aalala ako na maging hadlang sila sa katuparan ng mga pangarap ko. Bakit ka umiiyak, Nita? Ang anak natin, Pablo. Ayaw niya na tayong kasama. Nakalimutan niya na tayo. Nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa ating natuklasan. Siguro kaya ganoon dahil kaya na niyang mabuhay mag-isa. Sa awa ng Diyos, napagtapos na natin siya sa kolehiyo at may maganda ng trabaho. Sabi ni Wilson, anak ng boss nila ang nobya ni Walden. Kaya siguro ayaw niya tayong ipakilala. Marahil, kinahihiya niya tayo. Dahil mahirap lang tayong mga magulang niya. Congratulations, Walden. Malaki na naman ang komisyon na nakuha mo kanina. Dahil sa kliyenteng naipasok mo sa company natin. Kaya ngayon, makukuha ko na yung coaching gusto kong bilhin. Wala ka bang planong ilipat na dito sa Maynila ang mga magulang mo? At ko naman gagawin yun? Ha? Malakas pa sila. Kaya nilang mabuhay dun sa probinsya. Grabe ka naman, Walden. Ako, kahit nasa probinsya pa natin ang parents ko, inialis ko naman sila sa mapanganib na lugar nang kumikita na ako. Inayos kong tirahan nila. Sinabi ko na sa iyo, hindi alam ni na Samantha na buhay pa sila. At pangangatawanan ko ang lihim na yun hanggang makasal na kami. Walden, puro pangarap mo na lang bang mahalaga sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang mga sakripisyo nila para lang makatapos ka ng kolehiyo? Walden, nagsipag sila araw-gabi. Ibinenta pa nga ang lupang sinasakan ni Mang Pablo, makatapos ka lang. Tapos ngayon, hindi mo malang sila aalalahanin. Nasa naman ang puso mo, pare? Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Oh, anak, bakit narito ka na? Si Walden, nasaan? Sabi mo susunduin mo sa kanila para makasama natin ngayong hapunan. Tayo na lang po mag-dinner, Mami. Huwag na natin siyang isama. Bakit? Wala ba siya doon? Nandun po siya sa bahay niya. Kinausap pa nga niya si Wilson.
Di na nga lang ako nagpakita pa sa kanila eh. Bakit nga? Kasi nawala na ako ng ganang sunduin siya. Ha? Eh, bakit? Nagkagalit ba kayo? Anak, dapat pag-usapan nyo ng maayos ang problema. Hindi yung nagmamaktol ka. Siya po may problema, Mami eh. Nagsinungaling siya sa atin. Nagsinungaling si Walden? Opo. Anong ibig mo sabihin? Buhay po ang parents niya. Yun yung narinig ko sa kanilang pag-uusap ni Wilson. Mabuti naman, hinarap mo rin ako. 4 days mo rin akong hindi pinansin, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Talagang hindi masasabihin. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Para hindi na ako nag-iisip pa. Ay, sinungaling ka. Ano? Hindi ka naman pala ulilang lubos. Pero sabi mo sa amin, patay ng parents mo. Ha? Ang sama mong anak. Buhay pa yung mga tao nagpapakahirap para ka magtagumpay. Nagawa mo pang patayin. Magpapaliwanag ako. Grabe. Nahiya kasi ako sa inyo. Nag-aalala na baka tumutol sa akin si tita. O kaya baka ayawan mo ko. Dahil nga mahirap lang ang pamilya ko. Plano ko rin naman sabihin sa iyo lahat eh. Pagkasal na tayo. Sa palagay mo, makakasal pa ako sa'yo? Pagkatapos kong malaman na masama pala ugali mo? Samantha, Kung kriminal ang parents mo, baka makanawaan pa kita. Baka mapatawad. Kaso hindi. Naghahanap buhay sila makatapos ka lang. Samantha. Tulad yan sila ng parents ni mommy at daddy. Ang mababait kong lolo at lola. Oo. Mahirap din ang parents ko noon. Nagsikap lang sila para umasenso. Pero ang pagkakaiba nila sa'yo, hindi nila kinahiya ang kanilang pinagmulan. I'm sorry. Hindi ko alam. Kaya kami magkakapatid. Pinalaki nilang hindi matapobre. Lagi nakatapak ang mga paa sa lupa. At alam mo ba kung bakit? Bakit ilang araw kitang hindi hinarap? Para matiyak ko sa sarili ko kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Anong ibig mong sabihin? Masakit ito sa akin, Walden. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagkadismay ako sa'yo. Tapusin na natin ang relasyon natin. Ayoko sa lalaki hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at walang utang na loob. Pablo, kaninang umaga pa ulan ng ulan, wala naman bagyo ah. Ay, hindi tuloy ako nakaalis ng bahay. Kumusta na kaya ang anak natin? Ayos ang kalagayan ni Walden. Maganda yung tinitirahan niya. Hindi niya na tayo naalala. Tita, kahit pa nakalimutan na niya tayo, hiligin pa rin natin sa Diyos na mapabuti siya. Kahit pa maiwan na natin siya. Oh, ikaw pala, Wilson. Walden, Buti, nabutan mo ako. Uuwi ako ng probinsya. Dadalawin ko si Nainay at Titay. Hihingi ako ng tawad sa kanila. bakit mo naisip yun? Nagliwanag ang isip ko sa mga sinabi sa akin ni Samantha. Tama siya. Hindi ko dapat ikahiya ang mga magulang ko. Ang aking pinagmulan. Maganda sanang gagawin mo. Kaya lang, huli na eh. Huli na? Nagpunta ako dito dahil tumawag sa akin si inay.
Nagka-landslide daw sa lugar nyo. Ano? Ang mga magulang ko, ano nangyari sa kanila? Patay na sila, Waldo. No. Hindi. Natagpuan silang patay sa wasak ng bahay. Inay! Inay ko! Sana noon pa kinuha ko na kayo. Sana hindi kayo nawala sa akin. Patawad po, Inay. Inay! Patawad po! Matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Habang yun ay ating pang natatanaw upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala kang kwenta! Duwag! Hindi maasahan! Binigo mo ko! Ako walang kwenta. Itay tinupad kong pangarap niya noon. Kahit na nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay, sana naman unawain niyo ko. Hayaan niyo namang gawin kung talagang gusto ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga mabubuting anak, sinusunod ang ibig ng magulang, kahit nangalabag sa kanilang kagustuhan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Ruben, salamat sa Diyos. Ligtas ka na, pare. Muntik na akong mamatay, Anton. Ano nangyari sa tatlong kasama kong napalaban? Patay na sila. Ikaw lang ang nakaligtas sa inyong apat. Oh, Diyos ko. Sabi ni Commander, ilang araw ka magpapahinga dito sa ospital. Gusto mo ba tawagan ko asawa mo? O kaya yung mga magulang mo? Huwag na. Ayokong mamroblema pa sila. Lalo na si Margie. Malapit na siyang mga anak. No, sige. Magpagaling ka na lang dito. Anton, kapag malakas-lakas na ako, uuwi na ako sa amin. Mag-resign na ako sa pagkasundalo. Ano? Sigurado ka bang yan ang gusto mong gawin? Oo. Ang totoo, hindi ko pangarap ito eh. Sinunod ko lang si Itay. Ngayong natupad ko ng gusto niya, tutuparin ko naman ang aking pangarap. Nelda, samahan mo na si Margie sa evacuation center. Ako na ang bahala dito sa bahay. Oh, pero sumunod ka doon, ha? Huwag kang paiwan dito at mahirap na. Ako ano mangyari sa iyo? Oo, susunod ako. Alam ko namang mas malakas ang bagyong to eh.
Si Margie ang alalayan mo. Dapat mo siyang maialis na dito habang hindi pa baha. Alalahanin mo, kabuhanan na niya. Alam ko. Pero ko rin naman dito siya abuti ng panganganak eh. Wala pa naman dito ang anak nating si Ruben. Alam mo, minsan naiisip ko, dapat hindi na lamang nagsundalo ang nag-iisa nating anak. Huwag mong sabihin yan. Natutuwa nga ako tinupad ng ating anak ang pangarap ko noong araw. Ngayong naiayos na natin ang madala nating gamit. Maganda na tayo ng hapunan, anak. Para pagdating ng Tatay Hector mo, makakain siya. Nanay Nelda, Bakit, anak? sumasakit po yung tiyan ko. Ha? Kailan pa yan? Kanina pong pupunta tayo dito sa evacuation center. Aray, parang lalong sumasakit. Oh, Diyos ko! Eh, baka makaman ka na, Margie! Paano kaya ito? Bagyo pa naman. Narito tayo sa evacuation center. Eh, yan na naman. Ang sakit. Aray ko, parang inawasak ang balakang ko. Sandali! Hihingi ako ng tulong sa mga kasama natin dito! Kumusta ka na, Margie? Ito, nakapanganak rin kahit bumabagyo. Tinawagan ako ni Nanay Nelda kaya nalaman ko nangyari sa'yo. Ate Delia, Oh, bakit ka umiiyak? naaawa ako sa sarili ko. Nanganak ako ng bumabagyo. At wala ang asawa ko. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil may doktor na nagpaanak sa'yo, kaya nakaligtas ka sa panganib na yun, pati ng anak mo. Ang hirap pala ng ganitong kalagayan. Oh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka mabinat ka. Alam na ba ito ng asawa mo? Yun na nga, hindi pa. Ha? Dahil hindi ko matawagan yung cellphone niya. Eh, bakit kaya? Margie, Ruben, nanganak ka na? ano bang nangyari sa'yo? Ha? Bakit hindi namin matawagan yung cellphone mo? Napalaman kami ng tatlong kasama habang pauwi na kami sa kampo. Ha? Patay silang tatlo. Ako lang nakaligtas. O Diyos ko. Nasira ang cellphone ko At na-ospital ako. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Wala man lang mensahe na nakarating sa amin. Sinadya ko yun. Ayoko na kasi kayong bigyan ng problema. Lalo ka na. Margie, lalaki ba o babaeng anak natin? Gusto ko siyang makita. Lalaki. Lalaki. At tulad ng usapan natin, pinangalanan ko siyang Ruben Jr. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ruben? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Itay, muntik na po akong mamatay. At ayokong maulit pa yun. Kawawa naman ang mag-ina ko. Kaya umalis na ako sa serbisyo. Wala kang kwenta. Duwag, hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Itay, tinupad kong pangarap niyo noon. Kahit nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay. Sana naman, unawain niyo ko. Hayaan niyo naman gawin kung talagang gusto ko. Matigas ang ulo mo. Umalis ka na rito. Itay, Magsarili na kayo! Bakit mo naman pinaalisin na Ruben, Hector? Hindi ka na naawa sa kanila. Matigas ang ulo niya. Bagay lang sa kanya yon. Ayoko sa anak na suwail. Sinunod ka naman niya. Pinagbigyan. Pero hindi na niya kaya.
Bakit ba hindi mo matanggap yun? Tama na. Dahil ba doon, itatakwil mo na siya? Ayos ba sa inyong kwartong to? Oo, Ate Delia. Malaki naman. Salamat, ha? Salamat sa tulong, ate. Okay lang yon. Bunsong kapatid ko si Margie, kaya tama lang natulungan ko siya. Isa pa, may parte naman siya dito sa lupa ng mga magulang namin. Pero sa ngayon, dito muna kayo, habang hindi pa naipagagawa ang magiging bahay nyo. Oo. Mabuti na rin ang paglipat nyo, dahil dito hindi kayo babahain. Mahirap yung tuwing bagyo, binabaha kayo. May baby pa naman kayo. Salamat talaga, Ate. Oh, Ruben, Ate, anong balak mo ngayong wala ka na sa pagkasundalo? mag-a-apply ako ng trabaho. Licensed teacher naman ako eh. Gusto kong gamitin yon. Ay, oo nga. Tama. Yun ang gawin mo. Bakit napabuntong hininga ka? Sana lang dumating ang panahon na mawala ng galit sa akin ni Itay. Para mangyari yon, ipanalangin nyo. Maging ang kinabukasan ninyo dito. Saan ka ba galing, Nelda? Ba't ngayon ka lang? Dinalaw ko si Ruben. Isa ka pang matigas ang ulo eh. Pinagbawalan na kitang puntahan sila. Sinuway mo pa rin ako. Sabik na ako sa ating anak at apo, Hector. At isa pa, wala ka naman talaga sa katwiran. Bakit ba hindi mo matanggap yon? Tumigil ka. May pamilya na ang ating anak. May sariling buhay. Hindi tamang hanapin mo sa kanya ang iyong sarili. Nelda, Isa ng teacher ang ating anak, Hector. Nagtuturo siya sa paaralang malapit sa kanilang lugar. Tanggapin mo na hindi talaga para sa pagsusundalo laan ang ating anak. Ruben, handa ng regalo natin kina Inay at Itay. Sana magustuhan nilang dala natin. May dala rin akong pagkain, mahal. Para mapagsaluhan natin ngayon wedding anniversary nila. Si Junior naman, binihisan ko na. Matagal na panahon siyang hindi nakita ni Itay. Dahil lang laging nakikita si Nanay Nelda. Siya kasi yung laging dumadalaw dito. Sana, Margie, wala nang galit sa akin ng dati ko. Sana naunawaan na niya ako ngayon. Tay, Ruben. happy wedding anniversary po sa inyo ni Inay. May dala po kaming mapagsasaluhan natin. Salamat naman at naalala mo ang araw na ito. Lagi ko po kayong naaalala. Kaya lang naiisip ko, baka galit pa rin kayo sa akin. Kaya po isang taon akong hindi nagpunta rito. Nalungkot ako ng sobra dahil sa pag-alis mo sa serbisyo. Naisip ko, naroon ka na nga, iniwan mo pa. Gustong gusto ko kasi maging sundalo noon. Pero hindi natupad. Dahil ayaw ng mga magulang ko. Pero naisip ko rin, siguro nga, hindi ka itinakda doon. Mabuti nga, binigyan ka pa ng pangalawang buhay ng Diyos para makapiling mo ang iyong pamilya. Kung ganon, hindi na po kayo galit sa akin? Oo, anak. Hindi na. Hindi na masama ang loob ko. Tanggap ko na ang katotohanang magkaiba tayong dalawa. Patawarin mo rin sana ako, anak. Naunawaan ko po kayo. Diyos ko, salamat po. Dininig mo rin po ako. Ngayon, mas magiging masaya na po ako.
Magkakaiba ang anak at magulang. Ito ay dapat tanggapin ng bawat isa upang di maging hadlang sa kanilang maligayang samahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eli Cruceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman, ano. Pwede rin kayang kariri ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, ay dilalaliman ko na. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Pag-ibig na wagas? O mga material na bagay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Shirley sa ating tunang sa kanyang panahon. Tristan, bakit mo matamlay ka? May problema ba? Meron. Bakit ano yun? Tuwing namamasyal tayo rito sa mall, lagi akong kinakabahan. Ganun talaga. Para ka namang hindi sanay. Ayun na, doon tayo sa bandaron. Naku po, sinasabi ko na nga, be. Ano ba? Bakit ka napahinto at nagkakamot ka pa ng ulo? Siyempre, dahil malaki na naman ang malalaga sa akin. Ka na, dami pang arte. Tara na! Oo. Hoy, dali, bilisan mo paglalakad. Butas na naman ang bulsa ko nito. Okay, nandito na tayo sa jewelry store. Oh my God. Diyos mio, nakakalula ang mga presyo dito. Hoy, don't worry. Hindi naman ako pipili ng mali. Uy, tingnan mo isang to, oh. Ang Yeah. ganda ng necklace, di ba? Yan, maganda nga pero hindi magandang presyo eh. Ne, para 30,000 lang naman eh. Mura na nga yan. Dahil mabigat yung bato niyan. Diamond. May pendant. Oh. Mabigat nga ang bato pero mabigat din sa bulsa. Ako ba? Wala akong dalang cash na ganyang kalaki. Eh, Kailangan ko munang mag-withdraw sa ATM. huwag ka na mag-withdraw. Ha? Gamitin mo na lang yung credit card Yung- mo. ha? Oo, sige na. Bili na natin ito ngayon. Wow! Ang ganda naman ng necklace mo! Diba? Mukhang mamahalin yun, ah! Siyempre, 30,000 yata ang bili dito ng jowa ko. Ang swerte mo talaga kay Tristan. Para ka tumama sa loto. Halos nagkaroon ka na ng lahat ng gusto mo. Damit, sapatos, accessories, and jewelry. Kaya nga siya sinagot ko dahil alam ko, kaya niyang ibigay yung mga bagay na gusto kong makamit. Pero, ang tanong, mahal mo ba naman siya? Depende. Depende. Saan? Depende kung gaano kahaba ang PC niya. Dahil pag naubos ang pera niya, sorry na lang siya. Pare, kamusta na ang girlfriend mong Bill mo ko? Hindi yun, bill mo ko pa rin. At habang tumatagal,
palaki ng palaking gastos ko. Yun naman talaga ang dapat mong asahan. Dahil nung naniligaw ka pa lang, ang laki na ng gastos mo. Di lalo na nga yung girlfriend mo na siya. Oh, sinabi mo pa. Sumasakit na nga ulo ko eh. Tagay mo na, pre, tagay. Oh, sige. Ayan. Nom. Sulit naman ba ang gastos mo? Nakascore ka na ba? Oh, siyempre naman. Papayag ba naman akong gumastos ng gumastos kung hindi ko sa matitikman? Yung! Yan nga lang, simula nang may mangyari sa amin, alam mo, lalo siyang naging demanding. Baka mamulubi ko balang araw eh. Pero pre, wag mo naman sanang mamasamayin ang sasabihin ko. Sige lang. Alam mo, hindi kasi magkasinta ng tingin ko sa relasyon nyo. Ha? Para kasi siyang isang pokpok at ikaw ang kanyang exclusive customer. Para naman. Oo, may katumbas na halaga ang bawat yakap at halik niya. Lalo na ang pagkembot nyo sa kama. Bagay, kahit naman ako parang ganun ang tingin ko sa relasyon namin eh. Paano kung may makita siyang mas makwarta kaysa sa'yo? Ha? Di sorry ka na lang. Ano ba pinakain sa'yo ng babaeng yon? Ganun na lang pagka humaling mo sa kanya. Huwag nyo na pong intindihin yun, Nay. Maliit na bagay lang naman po yun. Ano maliit? Ang laki na kaya nang nahuhutot sa'yo ng malditang yon. Don't worry, Ma. Ako na akong bahala. Pinagbibigyan ko lang po siya dahil masyado siyang makulit. Ang sabihin mo, uto-uto ka talaga. Ay naman. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamulubi ka balang araw. Hoy, Waldo, kumusta ka na? Tagal mo nawala, Nalibang kasi ako sa Europe, pero Wow. namiss ko ang Pilipinas, kaya eto, magbabakasyon ako rito ng 2 months. Namiss mo Pilipinas? Pero ako, di mo ba ako na-miss? Oh, kaya nga ikaw ang una kong pinuntahan eh. I missed you so much. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Meron na eh. Ganun ba? Sayang naman. Pwede mo ba akong maging kadit? Oh, madali akong kausap. If the price is right, why not? Shirley, may nagsabi sa akin, may nakakita sa'yo sa isang sikat na restaurant. Nagsama kang lalaki. Huh? Totoo ba yun? Ang galing naman ang bubuit mo. Sino bang malitas yung nagsabi sa'yo niya? Hindi na importante yun. Ang sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Don't tell me siyang ipapalit mo sa akin. Bakit naman kita papalitan? Kung pwede naman kitang dagdagan. Ganon. Oh! Ano ba? Bakit hininto mong kotse? Bumaba ka na. Malamang na mas maganda ang kotse niya. Kaya doon ka na sumakay. O baka naman, nasakyan ka na niya. Okay, fine. Sige, goodbye and good luck. Believe na talaga ako sa'yo, Shirley. Biruin mo, niragaluhan ka ni Waldo ng ganito kagandang kotse. Yes. Mukhang mas okay nga siya kesa kay Tristan, ha? Actually, pangatlo na tong regalo niya sa akin. Nauna niya na akong binili ng bagong cellphone at saka bagong laptop. Ay, naku, wala na talaga akong masabi. Pet malukha, girl! You're the best! Pipili rin lang ako ng ipapalit kay Tristan. Doon na ako sa big time. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman. Pwede
Pwede rin kayang karirin ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, edi lalaliman ko na. Pero ingat lang, Shirley, ah. Ano? Dahil baka dumating ang panahong libingan mo na palang hinuhukay mo. Ano? Babalik ka na sa Europe? Na-extend lang ang bakasyon ko dito dahil 3 buwan na ako ah. Paano yun? May problema tayo. Anong problema? Buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi pwede. Ano? May pamilya na ako sa Germany. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pamilya ka na? Papatol ka ba sa akin kung sasabihin ko ang totoo? Hayop ka! Iloko mo na pala ako! Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Naisaan ka na ng kulokoy na yun. Alam mo, Elma, tama ako. Mukhang nakarma na ako. Sabihin na lang nating ilang material na bagay ang naging kapalit ng panluloko niya. Yun nga, isa ko pang problema. May notice na sa akin yung car dealer. Ha? Hindi pala kasya pagkabili ni Waldo doon sa kotse na yun. Hulugan. Naku, at dahil wala akong pambayad monthly, siguradong mahahatak din sa akin yung kotse. Ay, nako! Minamalas ka talaga. Or, should I say, sinisingil ka ng tadhana sa iyong pagiging materialistic. Ewan ko, Elma. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo at ang pamilya mo. Sana, Shirley, magsilbing aral sa'yo ang pangyayaring ito. Hindi masamang mangarap na makamdan ang mga bagay na ating inaasam. Subalit may tamang proseso at paraan upang maabot ang tagumpay. Dahil ang pagiging lubhang mapaghangad ay magsasadlak sa atin sa hindi magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at James Quaton. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.